Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr., matibay na saksi, katotohanan ng Diyos, laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. si Brother Fernando, tapat na bantayan, sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala, tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakan. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Mapalad ang Seventh-day Adventist sapagkat kayo'y nananatili sa pagtupad sa kautusan ni Kristo na siyang Ten Commandments na hindi po natutulan ngayong hapon. Purihin ang Panginoon. Buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, laging magliliyab ang aming pananampalataya. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Roman Catholic Church and Seventh-day Adventist Church mga kapatid. Ang topic na pag-usapan nila ngayon ay patungkol dito sa Revelation 1 verse 10 is Sunday. So affirmative natin si Brother Noel ng Roman Catholic, negative naman si Brother Joey ng Seventh-day Adventist. Sa ating setup ng debate, meron tayong 15 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong,
10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung standard rules ng Russia TV to, yung rule number 1, yung ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob lamang ng 20 seconds. Rule number 2, yung close-ended question or categorical natin, kailangan pumili muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi kayo makapili or hindi nyo masagot ng direktang tanong, pwede kayong magpaliwanag ng 10 seconds at yun na yung pinakasagot nyo sa tanong. Tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito at walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay talata, maghahanap ng talata. So we expect magbibigay kayo ng ganon. Pero yung mga sagot na wala, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer. Rule number 5 natin, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung during cross-examination ay tinatanggi niya dahil hindi pa niya nilatag yun, automatic next question ko yan at sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Ang rules na ito ay naglalayon na makinig ang ating mga debatista sa present ng ating mga debater in respect doon sa kanilang presentation mga kapatid. Rule number 6, parusa sa 2 warning. So meron tayong kung makatanggap yun ng 2 warning galing sa akin, -1 minute sa time ninyo. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about sa physical appearance. Kasama doon yung pagmumura na alam natin kahit pa pwede sa inyong iglesia mga kapatid. Pero meron akong pinapahintulutang mga salita gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, mga ganon, pwede pa yung gamitin sa akin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So mga ganitong tanong ay hindi ko papayagan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapakayagan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa or mga personal question. Pero pwede din ninyong tanggihan at hindi nyo sasagutin. Rule number 11, disconnection time limit. So meron tayong 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang moderator, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. Hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon ay iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Visa. Ako po isang Catholic, one of the member and Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po, sumasang-ayon po ang affirmative. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, Sir Rasha. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka gusto nyo ding ikwento kung paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito at ito na nga kayo, maghaharap na sa isang debate. So nahin natin ang ating affirmative, pakilala ka kapatid. Yeah, si Noel Perfecto po ito, isang miyembro po ng Catholic Church at tayo po'y titindig na ang Lord's Day na binanggit po sa Revelation 1:10 is none other than the first day of the week or the 8th day of the week which falls on Sunday. At itong pag-uusap na to ay nagmula sa DevCon at sabi ko ito lang yung mga topic ko sa SDA. So si Brother Joey, sabi niya ito yung nagustuhan niyang topic para sa akin. So doon nag-umpisa itong usapan na to. So hopefully marami tayong matutunan dito at makinabang. God bless. Dito naman tayo sa tututol naman. Pakilala ka kapatid. Yes po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Joey Baris, magtatayong negative sa panig ng SDA
sa timang patutunayan ni Sir Noel ng Sunday, Revelation 1 verse 10 is Sunday. No? Hangad ko po na maitaas din yung katotohanan at makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Sana ito ay maging informative sa ating lahat, sa nagsusuri at ganun din sa akin. No? Magandang gabi po sa ating lahat. So, simulan na natin ang ating debate at ang ating topic ngayon ay Revelation 1:10. Basahin nyo na lang mga kapatid. Ang ating affirmative ay Sunday daw ito. So, Brother Noel ng Roman Catholic, your time starts now, bro. Okay, maraming salamat. Ito po ulit si Noel ng isang miyembro po ng Catholic Church at patutunayan natin based on the overwhelming evidences. Overwhelming meaning sobrang daming evidence natin na itong tinawag na Kyriakos or Kyriaki Hemera ay nagpapatungkol to sa first day of the week. Ito ay nagmula sa mga apostol pa po. Hindi po ito inimbento ng Catholic Church, hindi po ito inimbento ng ibang tao. Kung hindi, ito ay nanggaling sa paniniwala ang mga paniniwala ng unang Kristiyano sa faith nila sa resurrection of Christ, which so happened on the first day of the week. So itong Lord's Day na tinatawag dito is the victory that we receive ushered through the death and resurrection of Jesus Christ. So nandito yung victory over sin and death. So sa mga unang Kristiyano, mga kapatid, ito ay binibigyan nila ng halaga. At doon sila nagtitipon-tipon para for the breaking of bread. So ibig sabihin kung sa termino ng mga Katoliko, sila ay nagmimisa or nagkakaroon sila ng fellowship, so church service, so during the time of the first day of the week. Ito po ay nagsimula pa sa apostolic age, ibig sabihin nasa Biblia, nakasulat po sa Biblia. So mag-share screen po tayo para sa patunay po natin, unahin natin yung patunay na ito ay Sunday at pupunta tayo sa biblical references natin. So mag-share screen po tayo para malinaw po sa ating screen kahit hindi ako magaling sa ganito. Okay. So naka-share screen na po ako. Okay. So sa modern Greek, ang terminong Sunday is actually Kyriaki. Pag tinanong mo ano ba ang termino sa Grego ng Sunday or first day of the week, Kyriaki. Sa Latin is sa Spanish is Domingo, ibig sabihin Lords, so hinahanap ko dito sa Dies Dominicus, yun yung sa Latin, so ibig sabihin niya Lord's Day. So punta muna tayo po sa ating mga evidences based sa mga theology scholar natin. Okay, unahin natin dito sa Oxford Annotated Bible with Apocrypha RSV by Bruce Metzger. Si Bruce Metzger, isa siyang renowned na New Testament Bible canon scholar ng 20th century. Yan ang mga books niya, Bruce Metzger canon, and he is often considered among the most influential New Testament scholar of the 20th century. Hindi po siya basta-basta. Ang sabi niya dito sa annotated sa Oxford Bible, in Revelation 10, kung nakikita niyo sa screen, tanggalin ko to. Nakikita niyo sa screen niyo, I was in the Spirit on the Lord's Day. Sabi niya sa footnotes niya, Lord's Day is Sunday.
Remember, nung time na, during this time, ng mga early Christians, yung hindi issue ang Sabbath day versus Sunday. So walang debate whether it should be Sabbath, it should be, walang debating ganon. Unlike ngayon, mas marami pang debate tungkol sa Sabbath versus Sunday sa mga post-reformers kagaya ng mga SDA, no? So they make an argument out of it. But before, there's none. Dito po sa NIV, Grace Truth, lahat ito mga Protestant scholars natin, by Grace Truth Study Bible by R. Albert Mohler Jr. So, bawat isang book ng kanyang book, merong scholar na mag-exegete. So, of course, okay, I don't know what happened to this. So, of course, sa Revelation natin, meron tayo si Alan Brandy. Si Alan Brandy is New Testament Apocalypse. Specialization niya is New Testament and the Apocalypse of John. So, of course, that is the Revelation. Sabi niya dito, on the Lord's Day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Ang sabi niya dito, yung nagsasalita, it portrays the glorified Christ. Nakasulat dito, one Sunday, nakalagay po kung makikita po natin sa screen. One Sunday while John is in exile on island of Patmos. It is very overwhelming. The New Bible Dictionary by Douglas, ang sabi dito, yung Lord's Day dito is the vision of the apocalypse came to him when he was wrapped in spirit on the Lord's Day. This is the first extant occurrence. Christian's literature to the construction suggests that a formal designation of church worship day designation, as it certainly appears early in the 2nd century by Saint Ignatius. I call him Saint Ignatius as Catholic. Epistle in Magnesian. So pupunta tayo dyan mamaya kung ano yung so sabi dito, this term referred to the Easter day. Yung Easter day is the first day of the week. Sabi dito sa New Bible Dictionary, the earliest feast, ilang minutes? Okay, thank you so much. The earliest piece of evidence relating to Christians' observance of the first day of the week lies in 1 Corinthians 16 verses 1 to 2. But there is no explicit reference to an actual assembly. Acts 20 verse 7 is more specific and probably reflects the continued Christian use of the Jewish calendar, under which the Lord's Day would begin at the sunset of Saturday. So, nung ginagamit pa nila yung Jewish calendar, it is from sundown to sundown. Sundown to sundown. So, ibig sabihin, pagdating ng sundown ng Saturday, it is the first, considered as first day of the week. Kaya nandun si Pablo, hanggang even after overnight. The Lord's Day, while fulfilling all the beneficent purposes of God in institution of Sabbath for mankind, we kept in newness of spirit and not in oldness of the letter, according to Romans 7 verse 6. Sabi dito, sorry. Okay. So, okay. All right. So, punta tayo sa additional mga references natin. Okay. So, dito sa The Compact Bible Dictionary by Ronald Youngblood, ang sabi dito, the Lord's Day is the first day of the week or Sunday, the day special
associated with the Lord Jesus Christ. A special honor was reserved for Sunday, the first day of the week. This was the day on which Jesus was raised from the dead. Every Lord's Day, therefore, is a weekly memorial of Christ's resurrection. Clearly, the early Christians assembled for worship and religious instruction on Sunday, the Lord's Day. Close and open parenthesis is 1 Corinthians 16:2. The phrase Lord's Day occurs only once in the New Testament, in Revelations 1:10, where John declared, "I was in the Spirit in the Lord's Day." In Asia Minor, where the churches to which John wrote were situated in pagan, celebrated the first day of the month for Emperor's Day. So this Emperor's Day was overseeded by the Lord's Day. Remember, kaya matibay ang ating posisyon na itong Lord's Day presents the first day of the week, not only because the theologian says, it is because, remember, dyan sa first chapter of Revelation, it started that Jesus Christ has message to the 7 churches. So, yung churches is sa Sunday, hindi naman Sabbath. Kasi yung Sabbath or Sabbath is for Jewish congregation, which is held in synagogues. Ito, churches ang sinabi dito. So, overwhelming ang ano natin, ang mga evidences natin. Dito sa Thompson, in reference, ang sabi dito, on the Lord's Day, I was in the Spirit and I heard. Sabi dito, yung Lord's Day, ang reference yung sa chain reference niya is 3102. Pag hinanap mo siya sa chain niya, yung 3102 is 3102. The Lord's Day is first day of the week, the day after Sabbath. Okay? So, dagdagan pa natin kasi overwhelming talaga tong ano natin eh. Dito sa Dictionary of Theological Terms, ang sabi dito, yung first day Sabbath started with the apostles. You know, so dagdagan pa natin sa gusto kong kumpletuhin yung ano natin, mga scholars natin, no? Okay, all right. So mahina yung ano ko. Mahina yung ang aking 3 minutes. Okay, thank you very much. Okay, very good, no? So stop ko muna itong sharing para stop broadcasting. Okay. So makikita natin, mga kapatid, na walang scholar man lang na nagsabi ito is 7th day. Kasi bakit kamo? Because they consider the apostolic age and also historical background. Ito mga reference natin is Protestant reference, hindi pa tayo gumamit ng Catholic reference. Kaya pero gumagamit sila ng tradition, yung apostolic tradition. Nagkumuha pa sila ng references from the church fathers kay Saint Ignatius. Actually, he's an apostolic father. Remember, nung dumating ang Panginoon Kristo, nung dumating yung Day of Pentecost, ang Day of Pentecost is after the Sabbath day. So that is the first day of the week. Sa Acts 2:42, sinabi na doon, they continued in fellowship and breaking of bread. First day of the week. Ganun din sa Acts 2:20 verse 7. At ganun din, of course, dun sa 1 Corinthians 16:1 and 2 is not explicit, but it is implicit. Why would people would contribute during the day na hindi sila magkasama? So magkasama sila doon. Every time, kung sasabihin ni Brother Joey, okay, this is Sabbath day, this is not the Lord's Day. Dapat binanggit na Sabbath day. Kasi importante yung Sabbath day sa mga Hudyo. You know, so usually hindi nila nire-replace yung word na Sabbath kapag pertaining to Sabbath day.
Baka sabihin niya, okay, bakit sila St. Paul, pumupunta rin sila, nag-attend rin sila ng, sa synagogue during Sabbath day. Yes, but to evangelize. So, ang pumupunta sa synagogue were Jewish people. Of course, during that time, there is transition. Those Jewish people are converting to Christianity. So even up to this day, pag sinabi nating synagogue, sabi dito, what religion is a synagogue for? Sabi sa Britannica, encyclopedia, the synagogue is spelled synagogue in Judaism, a community of house of worship that serves as a place for liturgical services, but also for assembly and study. So hindi siya for Christians, So at nandoon sila sa Acts 18:4, every Sabbath he entered discussion in synagogue, attempting to convince both Jews and Greeks. So attempting to convert them and evangelize about the good news about Christ. Sige po. Okay. Tapos na? Yes, Okay, bro. thank you. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first presentation ng affirmative. Dako tayo sa pagtatanong ng ating negative, Brother Joey. 7 minutes. Your time starts now, bro. Sir Noel, ito yung topic natin, Revelation 1 verse 10, Sunday. Itong Sunday, kailan ba itong simulan gamitin? Na bilang, let's say, terms of convenience or for the first day of the week. Kailan yan simulang ginamit? Kailan simulang ginamit yung Sunday? Yung first day of the week? Well, makikita natin yan sa biblical reference natin. Sa time of apostles pa lang, nandun na. Pentecost, first day of the week. Acts 20 verse 7, nagmimisa si Pablo. May nahulog na bata, namatay, nabuhay ulit, bumalik siya, tinapos niya ang misa. Okay. Diyan sa mga ginamit mo sa mga apostol, may term na ano ba dyan, na Lord's Day? Yes or no? No. Hindi yun ang stand natin. Actually, sa New Testament, there is only one Lord's Day. There is only one Lord's Day. It is specified in Revelation 1:10. Yan ang topic natin. Now, bakit natin sinasabi na talagang first day of the week? Apart from these overwhelming evidences natin, because that day na may special revelation ng Panginoon Kristo sa mga churches. So yung term na Lord's Day, walang relationship doon sa mga sulat ni Apostol or sa Ebanghelyo? Yes or no? Pwedeng pa-clarify. Anong relationship? Anong ibig sabihin mo walang relationship? Okay. Pa-clarify. Yung Lord's Day, moderator, ginamit niya sa Revelation 1 verse 10. So kinukonek niya doon yung Sunday doon sa episodes, right? So ano ang connection niya doon? Since na sinabi mo walang Lord's Day doon, anong connection ng Revelation 1 verse 10 dyan sa mga episodes? Gets ko na, Brother Raz. Okay, proceed, bro. Wala ako sinabi, Brother Joey, na walang relationship ito. Ang sinabi ko, wala lang binanggit na termino. Pero it is implied. Because in Acts 27, tsaka yung 1 Corinthians 16, it is actually implicit or explicitly saying that they are in congregation during the first day of the week. Yun ang ano natin. Okay, sa mga ginamit mong mga reference, ito yung mga scholars, kailan nila ito sinulat, sir? Kailan ano? Kailan nila sinulat, pinablish yung kanilang mga book? Halimbawa, itong Oxford, Greece, Okay. Study Bible. Okay, 20th century.
But these are important kasi ang isang historian, bro, it doesn't mean na journalist sila during the time na yung event was happening. You could be a historian today and you could write history 500 years before today. You know, so it's irrelevant, bro. Yung time na sinulat nila Next at question. yung sinasabi nila. Kasi yung sinasabi nila may Next question. basihan yan. So yung 20th century, pwede ba nating i-apply yung theology niyan doon sa first century? Yes or no? Yes, oo. Halos lahat ng Bible translations natin ngayon is done in the 20th at 21st century. Lahat ng mga English Bibles natin ngayon, even Tagalog. So, pwede ba natin i-apply? Yes. Kasi mga scholars yan, brother. Yeah. So ibig sabihin, sir, with reference kay St. Ignatius yan. Isa sa mga mga church fathers. Yes, Yes. Sabi ni Saint Ignatius dito sa epistle niya sa Magnesians, sabi niya ganon, we no longer, sabi niya, uphold yung congregation during Sabbath but on the first day of the week. If you want me to kind of like put it in the camera, I can do that for you. Yun. Okay lang, sir. Okay lang. Bali, next na lang ako, sir. Okay na yun Sige, sa akin. Sige, bro. Next question. Sir, sa ilang minutes pa ba, sir? 3 minutes, 7 seconds. Okay. So, sa sulat ni Ignatius, Mm-mm. sinabi may praise siya or may statement. May tatlong version siya. Familiar ka ba doon? Tatlong version niya. May long recension, middle, at saka short. Hindi ako familiar just sa binabanggit mo brother. Pwede mo nang ilinaw na lang. Ano yung tanong mo, bro? Aside from So, ibig sabihin, kahit saan doon, pwede siyang kumuha ng quotation niya sa long recension, middle recension, okay lang sa iba? Yes or no? I'm not sure. Hindi ko alam, bro. Hindi ko alam. Ang ibig kong sabihin, sir, yung version para dun sa layman's natin. Okay. So, saan particular na version sa kumuha? Sa middle or sa long? Sino tinatanong mong sinong siya? Yung scholar natin? Yung Sa sulat niya. Bible Dictionary. Kinuha niya to, bro, sa Ignatius of Antioch, letter to the Magnesians. Doon niya kinuha yan. Ayon sa world Christian history natin, ito ang sulat ni Saint Ignatius. No longer living for Sabbath but for the Lord's day. Ang sabi, on which Next question. also our life sprang up through him and his death. So, anong original Greek yan, yung praise niya na sinabing Lord's Day? Familiar ka ba sa original Greek yan? Okay. Yeah. Sa Kyriaki Hemera. Ko lang dito. Sige, bro. Yun ang sagot ko. Kyriaki Hemera. Yun ang sagot ko sa tanong mo. So, sabi dito, may original na reference ako dito, hindi Kyriaki Hemera. Sinabi niya dito, Zoen. Accepted mo ba ito? Yes or no? Sinong siya? Sinong siya ang sinasabi mo? Si Ignatius. St. Ignatius, sir. Okay. Yung quotation niya dyan mismo. Anong saan niya kinuha ang quotation, bro? Kasi, sorry kinaklarify ko, bro, kasi hindi ko alam yung sinasabi mo, bro, eh. Yung Sir Rasha, pwede ako magpaliwanag mo para makakayang tayo. Bali yung sulat ni St. Ignatius, hindi naman yan English, no? Kasi nasa Greek yan. So tinatanong ko kung ano ang original Greek, no? Especially the Lord's Day na sinasabi niya diyan. Wala akong Greek na nasulat ni St. Ignatius, bro. Wala akong Greek, bro. Okay, proceed. Translated in English yung meron ako, bro.
So tanggap mo na kahit saan siya na version ng sulat, kahit saan kunin ng scholar dyan, okay lang sa'yo? Yes or no? Hindi Kasi ko, maraming version. oo. I would say no, pero hindi ko talaga maintindihan kung ano yung version na sinasabi mo. Kasi ang version na kinuha na nila, bro, is from the letter Time. Saint 7 Ignatius minutes. to. Oo. Pasensya ka na, bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Dako tayo sa unang negative presentation din. Brother Joey, your time starts now, bro. 15 minutes. Okay, thank you, Sir Noel. Sa napakagandang kasagutan at presentation. So, unahin ko itong sulat ni St. Ignatius kasi gusto kong gawan kita ng assignment dito. No? Yung, as we have known, yung sulat ni St. Ignatius, maraming scholar ang nag-record. No? From the original, mayroon tayong 3 version, no? Short, middle, and long. So, yung sinasabi mo, yung binabasa mo yan, usually galing yan sa middle version, sa chapter 9. So, dyan, tinatanong ko dyan, kung anong original dyan sa chapter 9, anong original na phrase. Kasi yung long version, maraming addition, no? Kung titingnan natin dito, sabi ng mga scholar, sa sulat ni St. Ignatius, yung long version, hindi na yung mapagkatiwalaan kasi na-produce na yon mga early 4th, 5th century onward. So, yung pinaniwalaan nila na authentic, yun ng yung original version, yung middle version o middle recension. So, dyan na makikita yung sinasabi natin kanina na basahin ko lang dito mga kaibigan. Ito sinasabi sa chapter 9. No? Therefore, those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of the new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. So, gusto kong assignment mo yan, sir. Ano ang original Greek dyan sa chapter 9, sa middle recension? Yan lang po ang aking yan sa kay St. Ignatius. Gusto kong malaman dyan. Kasi kapag sinabi mong kahit saan lang yan kukunin, magka-problema tayo dyan. Kasi yung long recension, long version, hindi na po yan pinaniwalaan na original at sa maraming interpretation, maraming addition. Isang scholar sabi dito, Philip Schaff, sabi niya sa History of Christian Church, Volume 2, 660, so interpolated, curtailed, and mutilated by pious crowd that today almost impossible to discover and certainty the genuine Ignatius of history. Itong sinasabi niya mga kapatid, no? Yung sabi niya, hindi mapagkatiwalaan yung long version. Pero sinabi niya, lahat na pati yung original. Bakit? Ito yung pa-assignment ko kay Sir Noel kung anong original Greek dito. Para makabalik ako magtanong sa kanya mamaya. So, dito, babalik ako sa mga kasagutan niya kanina. Yung sinabi niya na yung Lord's Day, hindi naman makikita doon sa mga epistles o sa Ebanghelyo. So tinatanong ko, so walang connection kasi walang makikita doon. Kasi yung mga kaibigan, mga kapatid, kapag sinabi natin na first day of the week, yung sinasabi dyan sa original Greek, yung kuma na sinasabi dyan is Meaton, Sabaton. So wala tayong makikita sa Revelation 1 verse 10 na yan yung sinabi kapag sinasabi mo dyan na Sunday yan o first day of the week. So wala siyang connection, parang tubig at langis mga kaibigan. Na kung gusto mo iangat yung Sunday, wala siyang Lord's Day kasi yung Sunday, yung first day of the week, hindi siya makakonect doon sa Revelation 1 verse 10. Kung gusto mo naman iangat yung Lord's Day, hindi siya makakonect doon sa epistles o sa mga ebanghelyo kasi
yung term na ginamit ni John, hindi yan ginamit doon sa Revelation 1 verse 10. So ito yung problema. So kung titingnan natin yung tanong natin kanina, yung sa mga 20th century mga kaibigan, para sa akin hindi po yun katotohanan na yung theology ng 20th century pwede natin i-apply doon sa 1st century. Yan yung naging problema sa kay St. Ignatius dahil isa sa mga dahilan na hindi yan tinanggap ngayon ng mga mostly ng mga scholars kasi maraming addition at yung theology na ginamit hindi akma doon sa 1st century. Kaya kung titingnan natin mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin makikita dyan na yung first day of the week, Sunday talaga yung ginamit sa original, Kyriaki Himera. At ang Kyriaki Himera, hindi rin natin makikita dyan sa mga epistle, especially sa pagtitipon nila sa first day of the week. So ginamit niya yung Acts 20 verse 7, 1 Corinthians 16 verse 1 and 2. So may mention pa si Sir Noel na breaking of bread. So assignment ko kay Sir Noel, lahat ba ng breaking of bread dyan ay misa? No, ay misa. So dalawang assignment na. At tanong ko, bakit ng almost mainstream na translation ng Catholic, mga kaibigan nating Catholic scholar about sa Bible, yung ginamit nila, Lord's Day, hindi Sunday. Usually, nakalagay sa footnote. Yun mga kaibigan. So dito, balikan natin yung Revelation 1 verse 10. Nakasulat, I was in the spirit of the Lord's on the Lord's Day. Yung Greek dyan, yung Kyriaki Himera, mga kaibigan. So, ang literal sa atin term, araw ng Panginoon. So, ang observation natin, mga kaibigan, hindi nakasulat dyan yung first day of the week, yung Sunday, hindi rin nakasulat ang Resurrection Day. So, kung gustong sabihin ni Juan, ay first day of the week, may malinaw na Greek phrase para doon. Ano yan, mga kaibigan? Meaton, Sabaton. So, ginamit ito sa resurrection narrative kung titingnan natin. So, ang tanong dito, bakit hindi iyon ang ginamit sa Revelation? Kung Sunday ang malinaw na ibig sabihin, bakit hindi ginamit na malinaw ang term na yun? Ang Sunday, sa aking observation sa pagtatanong kay Sir Noel, is not come from translation, but interpretation. So, ibig sabihin, hindi ito yung lexical meaning na sinasabi niya. No? Pangalawa, yung Kyriaki Himera ay nangangugang belonging to the Lord. No? So, hindi ito technical term para automatic na Sunday, mga kaibigan, dahil hindi ito nakakonect sa tinanong natin sa kanina. So, sa buong Testament, dalawang beses lang Kyriakos ginamit. No? Dalawang beses lang, mga kaibigan. Lord's Supper and Lord's Day. So, hindi ito dinidefine kung anong araw ito. No? Kung observe nyo, mga kaibigan. Bukod dito, sa Old Testament, yung prophetic literature, kung baliktarin natin, Day of the Lord, madalas tumutukoy sa judgment and eschatological event. Hindi agad ito, mga kaibigan, tumutukoy or umaayon sa Sunday. So, puntahan natin yung resurrection. No? Yung resurrection, first day of the week yun. Meaton, Sabaton. So, ang tanong, may kaman ba na i-observe ito? Mga kaibigan, hindi ibig sabihin na may special event na nangyari. Iyon ay maging mandate na. Tingnan natin yung crucifixion. Friday yun, mga kaibigan. Yung feeding of 5,000. Special na event din yun, mga kaibigan. Bakit hindi tinawag na Lord's Day yun? No? Dahil yung pinapakita ng manunulat is simply the event kung anong nangyari, mga kaibigan. Is enough na yun para sa atin. Pag sinabing yung Panginoon na resurrect doon sa first day of the week, siguro hindi na natin pwedeng, hindi na natin dagdagan na hindi naman doon naka-connect, mga kaibigan. Yes, nabuhay ang Panginoong Isos, okay yan, mga kaibigan, pero walang tama doon, walang sinabi na from now on, ipangilin niya na yung Sunday. No? So, yung philosophical principle na dapat natin maintindihan, ulitin ko, mga kaibigan, yung event hindi yan automatic na command. Yung
historical fact, hindi yan automatic naging legislation para sa atin. So maraming mahalagang event, tandaan natin mga kaibigan, sa Biblia, pero hindi ginawa yung araw ngayon na Lord's Day or special na araw para gunitain mga kaibigan. So dito, kung titingnan natin yung breaking of bread, no? Sa Acts 20 verse 7, usually ito na ginagamit ng ating mga kaibigan. So upon the first day of the week, they come to break bread. Tanong, ito ba ay misa or Eucharist, mga kaibigan? Yung context dito, si Pablo aalis kinabukasan, may mga ilaw. Yung reckoning, sinabi ni Sir Noel kanina, sunset to sunset, no? Jewish reckoning ito. So, nagsisimula ng gabi. Ibig sabihin, ito ay Saturday night, mga kaibigan. Ito ay farewell party, no? At hindi ito institutional weekly law na sinasabi dito. So, hindi ito nagre-replace, especially in the Sabbath. And then, sa 1 Corinthians 16 verse 2, walang pagpipipon dito mga kaibigan. Dahil sabi niya, magpipon sa inyong bahay, no? Store, no? So, this is, kung i-ano natin mga kaibigan, i-analyze, this is personal budgeting instruction. So, kapag personal budgeting instruction, wala na itong hindi na kailangan itong magtipon or magsamba mga kaibigan dahil araw ito ng pagtrabaho. Kaya pinaka-crucial or pinaka-magandang gawin ito, first day of the week ang pagtitipon mga kaibigan ng offering or ng mga pundo para sa relief na tutulungan ni Pablo. And then, ilang minutes pa, Sir Rasha? Oh, 4 minutes. So, tandaan natin mga kaibigan, kung mayroon mang mga scholar nagsasabi na ito ay Lord's Day o Sunday, tanungin natin kung kailan yan sinulat o kailan yan nila pinablish, kung saan yan kinuha. Importante yan mga kaibigan dahil marami namang book na pwedeng marami namang scholar na pwedeng gumawa lang mga kaibigan pero walang authority. Especially dito sa Revelation 1 verse 10, yung pinaka-challenge dito, ito ba ay, Sir Noel, tanong ko sa iyo, as assignment o pangatlong assignment, yung Sunday o first day of the week, yung sinasabing Lord's Day, ito ba ay may part sa buong turo ng Iglesia, ng Catholic, kasama ba dito yung teaching? Or is it just the translation or interpretation? And then, sinabi dito na Sabbath for the Jewish. No? So, kung titingnan natin mga kaibigan sa Biblia, walang verbatim na makikita ng Jewish Sabbath. Tandaan natin, ito yung makikita natin, Exodus 20 verse 10, Sabbath ng Panginoon. So, dito, makitaan natin mga kaibigan na yung mga first na tinayo ni Sir Noel, yan po ay mahina, no? Kasi doon sa kay Ignatius, hindi niya matukoy. Kasi Sir Noel, importante yon kasi bilang researcher, kailangan natin yung authentic at saka may evidence tayo. So siguro yan lang muna. Wait ko na yung time ko. Kasi yung preparation ko just for 10 minutes. Thank you. Okay, so dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Noel, your time starts now. Yeah, thank you so much, no? Ang una kong tanong, bro, I think tinatanong mo sa akin yung Greek na kata Kyriakin, so yung Lord's Day. Sa sulat ni Saint Ignatius, ano ang implication niyan sa sulat niya? Is it Sabbath day or Lord's Day na first day of the week? That is implied sa may ceremonial Sabbath, but yung
day dyan, hindi yan Lord's Day, hindi yan day. Yung original dyan sa English translation is light. Kung i-translate natin sa English. Kaya tinatanong ko sa iyo kanina, anong original ng day dyan? Anong pinalitan ng day? So ang sinasabi dito ni Saint Ignatius is not Sunday. Yun ang tayo mo. Yes or no? Categorical. Yes, kasi pag sinabi nating Sunday, yung Sunday, lumabas lang yan 2nd century to 4th century. So, hindi siya applicable doon sa 1st century kasi yung pinasabi dyan, light. Lord's light. So, walang connection sa day. Meron kang proof na hindi niya meant na first day of the week. Meron kang proof. Tama din siya. Pakiulit siya yung tanong. Meron kang explicit proof na itong Lord's Day na tinatawag niya dito is not first day of the week. Meron kang explicit proof that this is Yes. Monday or Saturday. Meron ba? Yes, sir. Hindi yan day particular. Sabi dito sa extant Greek manuscript Codex Medician, sabi dito yung day dito is, sabihin ko na lang, is when. So light talaga. Okay. So next question ko, etong Revelation 1:10, yung Lord's Day dito, which day did it fall? Walang sinabi, hindi yan Sunday. Wala siyang specific na target, but for the Seventh-day Adventist, yung aming interpretation from the original Greek, wala nang ibang masabing araw ng Panginoon sa Biblia kung Biblia yung ating tatanungin, that is Sabbath. Okay. So ang sinasabi mo, conclusive that Revelation 1:10, that Lord's Day conveys the Sabbath day exclusively. Yes or no? Yes, kung papalitan natin yung topic, Sabbath yan. Pero yung burden of proof po, sir, patunayan mo na Sunday yan. Okay. Kung sinasabi mo, bro, na ito ay exclusively Sabbath, do you have explicit proof? Yes or no? Yan na mismo ang araw ng Panginoon, Matthew 12:8. The Sabbath is, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. And Exodus 20 verse 10, yung Sabbath ay nasa Panginoon. Yan po. Okay. So yung Lord's Day dito, sinasabi mo is the day of the Lord of the Sabbath. Yes or no? Araw ng Panginoon. At ulit, paalalanan kita, sir, yung burden of proof mo ay patunayan na Sunday yan. Yes, it's my burden of Right. proof, but I'm cross-examining you to your do sa latag mo at sagot mo. Now, my question is, this Lord's Day, meron bang message si Jesus Christ sa churches? Yes or no? Lord's Day. Yeah. Mayroon siyang particular. Huh? Oh. Yes or no? No, sir. Wala siyang message dyan sa particular sa regulation. But it's siya, indirect. Siya yung Son of Man is the Lord of the Sabbath. Kasi especially doon sa Revelation 14, may parallel dyan yung 20 verse 8 to 11, or especially the 11, na sambay ng Panginoon na gumawa ng langit, ng tuburan. Yan yun sa creation. So bumabalik siya doon sa creation na account.
Okay. Sabi mo na wala siyang message dito. Tinatanggi mo ba yung nakasulat sa next verse lang? Ang sabi dito, write down on a scroll what you see and send it to the 7 churches. Tinatanggi mo ba to na may message si Jesus Christ sa 7 churches during this day, Lord's Day? May message siya, pero hindi particular yun na Sunday. Kasi wala sa vocabulary ng Sunday. How did you say it's not Sunday? Walang nakasulat, Koreake meron. Walang miyaton sa baton. At walang Sunday na word. Yung Sunday, lumabas lang yan. Huli na. That is, Himerahil yun. Yun ay nakaugat doon sa pagan practice na term nila na Day of the Sun. Kaya hindi siya appropriate yung Sunday gamitin dyan sa biblical aspect. Ang sabi mo rin kanina, wala sa lexical meaning ng Lord's Day yung yung Sunday. Ang sabi dito sa Thayer's Greek Lexicon, tinatanggap mo ba do sa number 2 na lexical meaning niya relating to the Lord, sacred memory of Christ's resurrection? Tinatanggap mo ba siya, yes or no? Yes, kasi yan po ay influence na ng Catholicism starting 2nd century onward. So, yeah. Thank you. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate. So shoutout muna kay Jimwell Vlog, Go Best Friend, kay Bilarde Andres, Johnny, sabi niya una sa lahat, malagang maunawaan ang konteksto ng talata. I was in the spirit on the Lord's Day and I hid behind me loud voice like a trumpet, Revelation 1:10. Maraming scholar at komentaris tulad ng inyong nabanggit ang nag-uugnay ng Lord's Day sa linggo. Sapagkat sa later Christian tradition, nagsimula ang mga Kristiyano na magtipon sa araw ng pagkabuhay ni Kristo. Mahaba siya, sa inyo na lang. Shoutout mga kapatid kay Revelo Tasabas. Kahit basahan natin ang mga commentaries regarding Revelation 1:10, hindi talaga siya referado sa Saturday na araw, kundi first day of the week or Sunday. Wala ni isang first Christian sa first century na ang consider Saturday ang Revelation 1:10. Shoutout din kay Jonel Maglasan. Good evening. May utos ba sumamba sa linggo? Ito bang araw na sinasabi sa 1 Corinthians 6:2? Hindi ba ito Lord's Day? Anong araw ito? Shoutout din mga kapatid dito kay Danmar Santiago. God bless you, bro Joey. Your 3 Media Luzon chapters praying for you. Stay humble and speak the truth in love. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal. Mauna dito si Brother Noel. Your time starts now, bro. Thank you very much. Ito po ulit si Noel ng Catholic Church. At sa rebuttal natin, medyo maganda kasi ang sinabi niya, wala raw lexical meaning na Lord's Day refers to first day of the week or Sunday. At pumunta rin siya dun sa pagan term na Sunday as opposed to the Lord's Day. But the thing is, we are not, wala sa topic namin na yung term na Sunday is Christian ba siya or pagan. We all know even Saturday is a pagan term, so but the thing is, we're talking about the day, which day of the week. At mga kapatid, sa ganda ng presentation niya, maganda talaga yung presentation niya, yung negative presentation niya, but the thing is, even despite sa kagandahan ng presentation niya, umamin rin siya. Ang sabi niya, wala raw sa lexical meaning yung ng Lord's Day, yung first day of the week. At umamin siya na dito sa Thayer's Greek Lexicon, number 2, yung Kyriakon is relating to the Lord, devoted to the Lord, sacred to memory of Christ's resurrection. Ang sinasabi niya, yes, umamin siya na ito ay regarding to Christ's resurrection. Of course, this refers to the first day of the week. At meron siyang binigay na it's kasi mga inano na yun ng Katoliko, so in-explain na yun ng mga Katoliko. But
it's not a good explanation or reason, so ano to pag sinabi mo Thayer's Greek lexicon, ano to, standard reference to, brother brother Joey, no? So binibigay mo lahat sa akin ng burden of proof, pero meron kang ini-insinuate. Ang ini-insinuate mo, it is not Sunday, it is not the first day of the week. So I ask you, which day? Ang sinasabi mo, wala nakasulat dyan, but it's not Sunday. So you must be very sure na it's not Sunday, so you must know which day. So I ask you, which day? So yung sinasabi mo, sa inyo, according to your beliefs, it is Sabbath. That is not conclusive, because that is your own opinion only, Brother Joey. Opinion nyo yan ng mga SDA. And opinion doesn't count, until it is so proven, with evidence, So, wala kang evidence na na-prove sa akin kahit isa on which day this falls aside from Sunday. Wala. Kung hindi, nine-negative mo lang yung mga sulat ni Saint Ignatius, nire-reinterpret nyo, yes, life, Zoe. Kasi sinabi niya dito, yung life is from the resurrection of Jesus Christ. And when we speak of resurrection of Jesus Christ, it also implies the symbol of the day, the first day of the week. Sabi niya dito, kaya hindi yung hawak ko dito, yung sulat ni Saint Ignatius in English, it doesn't matter. Kasi pwede naman natin hanapin yung Greek na hinahanap mo Kaya nahanap natin yung Greek na hinahanap mo. Tinanong kita, does this imply another day aside from Sunday? Sabi mo, wala nakasulat dyan live. Ang sabi dito sa English, if then they who walk in ancient custom came to a new hope, no longer living for the Sabbath, but for the Lord's Day, on which also our life, yun yung Zoe na sinasabi mo, life, sprang up through Him and His death, though some deny Him, and by this mystery we receive faith, and for this reason also we suffer, that we may be found disciples of Jesus Christ, our only teacher. So, eto na English na to, wag ka na pumunta sa Greek at nire-reinterpret nyo. At tingnan natin, bro, kung ano yung sinasabi ni St. Paul patungkol sa Sabat, Ang Sabat kasi ang sabi niya, para sa kanila, yung Sabat is yung Lord's Day refers to Sabat. But para kay St. Paul, Sabbath is not binding to Christians anymore. Sabi niya sa Colossians 2:16 at 17. Ngayon, sabi ni Brother Joey, ito raw 1 Corinthians yung sa 1 Corinthians 16 verse 1 and 2, hindi raw to congregation. How did he know? Wala namang makasulat doon. And why would they, sabi niya, this is first day offering. Why would people do a first day offering kung wala silang pagtitipon? So it really doesn't make sense. It really doesn't make sense. Ang sinasabi niya sa Acts 20, verse 7, sabi niya hindi raw misa to. Meron nga breaking of bread may mass doon. Sinasabi niya Saturday magkaiba kasi yung pag sinabi mong Saturday evening, pumapasok ka sa pagan calendar nila. Pero kung Jewish calendar ka, yung Saturday evening is also considered the first day of the week. Because yung calendar ng mga Jew is from sundown to sundown. So ibig sabihin, yung evening
ng Saturday is already considered the first day of the week. Hindi mo mapapamalian yan, Brother Joey, kasi standard yan ng mga theologians, mga scholars natin. Hindi na natin mapapalitan yan, bro. Now, ang sinasabi niya, bakit wala raw akong, correct me if I made a mistake, no? Sinasabi mo, wala akong Bible na naka-footnote na Sunday ito. Ipakita ko na lang dito. So, sa Catholic Bible, Study Bible, na of course meron siyang imprimatur, no? Importante yan. Meron siyang nihilobstat at meron siyang imprimatur, no? Sabi dito sa Revelation 1:10, I was caught up in the spirit on the Lord's Day. Yung Lord's Day dito, bro, sa footnotes niya, Lord's Day is Sunday. Sunday. You know, so, marami tayong proof niya, marami tayong Bible, no? Sa hindi lang Catholic ang hawak na reference ko, bro. Marami akong hawak na references na kanina inilagay natin doon sa Oxford, no? Bible, annotated Bible, no, ni Bruce Metzger, no. Sabi doon Sunday, you know. So wala tayo na nakita doon na seventh day. Yung Lord's Day dyan, bro, sa Revelation 1 is made to reveal to the churches. Bakit natin sinasabing matibay to Brother Joey. Kaya yung message dyan is on the Lord's Day because may congregation on Sunday. These are all symbols, symbols. Hindi natin sinasabi okay literal na okay during same day, but makikita natin dito yung symbolic niya, kaya may message na pinapasulat si Jesus Christ kay Saint John for the 7 churches. It is because yung congregations nila are held on first day of the week na during that time. Based on our historical facts, apostolic era, and also in our tradition. So, ano pang gusto na? Ilang minutes pa ako, brother, Russia. That's it? Oo. So, siguro ang burden of proof na hinahanap mo sa akin, nasagot ko lahat yan. Nasagot ko lahat. Sana ikaw ang kasi puro ipag negative lang, walang proof. Thank you. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second cross. 7 minutes, Brother Joey. Your time starts now. Okay, thank you, Sir Noel. First na unang tanong ko, wala bang guidance or dogmatic guidance sa inyo as a Catholic on how to interpret the Bible? Meron o wala? Ano muna tayo? Objection muna tayo, Brother Rasha. I think out of topic yung tinatanong niya, yung dogmatic guidance, Meron naman tayo niya, kaya lang masyado malayo na sa topic natin. Ang topic natin, Lord's Day. Counter ko, second rebuttal, no? Kahit pwedeng itanong. Okay, so sa second rebuttal, true na pwede namang itanong lahat. However, pag ang objection kasi patungkol doon sa parang out of topic, gusto ko lang itanong before ako mag-judge doon sa negative kung ano yung kinalaman nito sa pinag-uusapan patungkol sa Revelation 1:10. That is interpretation. So, interpretation, since sinasabi dyan, first day of the week na Revelation 1:10, so I assume that that is interpretation. Kasi hindi naman natin mapatunayan yan na translation yan from Greek. Okay. So, doon ako Okay, naintindihan ko. So, again, as long as kinoconnect ng ating
nagtatanong, either that is it follows or not, tinatanggap ko talaga lagi yan as a valid question. However, pwede naman gumamit ng 10 seconds kung feel ng kabilang panig na talagang out of topic yon or kung ano man. Bro Noel, gagamitin mo ba or talagang sasagutin mo directly? Sagutin ko pa ulit lang ng question. Paulit, sige. Wala bang guidance sa inyong trusted na latalain, no? I-paraphrase ko lang on how to interpret the Bible. Meron sa amin, but I am not the one who does that. Meron sa mga theologians namin. Next question. Okay. So dito sa gamitin ko yung Vatican II, no? Sabi dito, premise, ang intent ng author, it must be interpreted based on intent, literary context, and historical context. Accept mo ba ito? Paulit yung tanong. Paulit. Yung pinakahuli lang. Time stop. Okay. Yung pinakahuli lang na sinabi niya, yung question. Tanggap mo ba itong sinasabi ng inyong guidance na kung how to interpret the Bible, it must be based on intent of the author, literary context, and historical context. Correct. Tama ka dyan. Oo. Yes. So, ginamit mo ba yan sa Revelation 1 verse 10 to come up Sunday? Or personally? I didn't have a chance to say that, pero meron kaming proof dyan na mga literary work ng aming mga scholars. Kasama lahat yan sa interpretation ng Revelation 1:10. So kasama lahat, pati historical, apostolical era, pati yung evidence natin, bro, kasama. Okay, next question. Dito sa Dies Domini, yung book nyo, this is especially for the Lord's Day, kaya I love to read this. No? So kung pag-aralan pa. Sabi dito yung totoong essence ng Lord's Day is Sabbath creation, Sabbath redemption. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Yes, oo. Kasi sa Old Testament, ang Sabbath is a symbol of the old creation. Sa New Testament, ang Sabbath, which is the first day of the week, it represents the new creation in Jesus Christ through His death and resurrection. So tama ka dyan. Oo. Thank you. So are you saying na yung correct me if I'm wrong, na ano ko sa'yo, yung symbol is intent for something coming? Yes or no? Yes, oo. Correct. Sa Colossians 2:16 at 17, kaya inabrogate na itong mga Sabbaths na to, is because the reality is in person of Jesus Christ. So, yung Sabbath na ginagawa sa Old Testament o sa mga Jewish Sabbath is, ang fulfillment niya is in Jesus Christ, is a person. Yung Sabbath sa amin is a person, bro. Tama ka din. Okay. So, dahil may fulfillment, ibig sabihin, that is the reason dahil may kasalanan. Tama po ba? Yes or no? I did not understand, bro. Baka i-rephrase, bro. Yung inaanuhan, ulit paki-cut lang, yung inaanuhan ng symbol na yan, that is, sabi mo, in fulfillment of Christ, ibig sabihin, that is intended to cleanse yung kasalanan. Tama po ba? Oh, yes. Yes. Oo. Tama ka doon. Oo. So, ibig sabihin, yung teacher natin nila, no, before Christ came is through the law. But when Christ came, hindi mo na kailangan ng teacher kasi nandito ka na kay Jesus Christ. The fulfillment of law is Jesus Christ. Sabi niya, I did not come to abolish but to fulfill. Sabi niya gano'n. So dito sa ginamit ng Dies Domini, yung Sabbath creation,
at ina-accept mo naman, na that is the true essence of the Lord's Day, yung Sabbath, yung Sunday. So, yung itinatag yung Sabbath, may kasalanan ba? Wala. May kasalanan na ba? Wala. Meron ng kasalanan, bro. Pero wala akong yung sinabi mo na true essence of Lord's Day is Sabbath, na sinasabi na the whole thing. Ang sinasabi kong Lord's Day na Sabbath yung sa Old Testament, bro. Pero sa New Testament, meron na tayong first day of the week. Yun yung tinatawag na Lord's Day, bro. Oo. So, kung tinatanong mo may kasalanan na, yes. Kasi sa Genesis 3 pa lang, nandun na yung fall of man, bro. Ilang minutes pa, Sir Rasha? So, last question. Yung Isaiah 66:20-23, may mention din dyan ng Sabbath. Ano yan, Sunday? Yes or no? No, it refers to the Jewish Sabbath, but it kasi ang ano dito, ang kausap dito mga Jew dito sa yung mga exile na mga Jew. Pero meron siyang ultimate fulfillment in the New Testament. Even in Hebrews 4, yung Sabbath rest na doon na binabanggit doon is not per se the 7-day Sabbath, kung hindi it's Sabbath rest of the Lord, bro. So, ibig mong sabihin, yung all flesh na sinasabi dyan, intended for the Jew lang yan? Yes or no? Yung all flesh sa Isaiah 66. It's for everyone. Kaya lang maraming mga talata sa Old Testament, especially sa Isaiah, because they are Semitic language, so Semitic language. But in the New Testament, lahat ng mga Time. is revealed, Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Tako tayo sa rebuttal naman ng ating negative. Brother Joey, your time starts now. Sir Rasha, wala na akong yung 7 minutes na question mamaya, last na, Sige. Thank you, Sir Noel. Yung kanina, tinanong kita with regards dito sa interpretation, ito yung guidance ng inyong latalain. Napakaganda itong kaibigan. Sabi dito, basahin ko lang. It is clear therefore that sacred tradition... Sandali. Mali. Ito. To search out the intention of the sacred writers, intention should be given among other things in literary forms, for truth is set forth expressed differently in the text, which are variously historical, prophetic, poetic, or other forms of discourse. The interpreter must investigate the meanings the sacred writer intended to express, actually express in the particular circumstances by using contemporary literary form in accordance with the situation of his own time and culture. So for the correct understanding of what the sacred author wanted to assert, due attention must be paid to the customary and characteristic style and feeling speaking, narrating with prevailed at the time. So kung itong basehan natin mga kaibigan ng yung kanilang turo, Vatican II, James Kroger, ito ay edited edition, bago yata ito. So kung basehan natin yung guidance nila, tatanungin natin yung Biblia, ano ba yung pinaka-intent dyan? Wala nang ibang lalabas yan, kundi hindi yan Sunday, kundi Sabbath. Yung pinaka-resulta nito mga kaibigan. And then, tinanong ko sa kanina dito sa Dis Domini, tanggap niya ba na in essence or meaning ng Lord's Day ay nakaugat or from the Sabbath creation. So tanggap niya man. Kaya lang dito sa turo nila, pagdating sa kanila, Sunday na. Pero inamin niya mga kaibigan na yung source root pala nitong Lord's Day is the Sabbath. So ibig sabihin,
hindi niya po napatunayan na Sunday ito dahil yung Lord's Day nila pala, dyan yan galing sa Sabat mismo. At yung tanong dito, kung tinanong ko siya kanina, kung may kasalanan na ba during creation, especially in the Sabbath in chapter 2, verse 1 to 3. Sabi niya, mayroon. And then, yun nga, sinabi nila yung itong utos from Exodus 20:8-11, ito ay shadow na lang. Yan. Kasi umaanino ito sa kasalanan. Yun, siguro dyan hindi ako convinced yan personally. So, it depends mga kaibigan. Dahil sabi dito sa kanilang latalain, ulitin ko lang, sa This Domini first, page 17, yung subtitle niya, Keep Holy by Remembering. Sabi dito sa 16, the commandments of Decalogue by which God decrees the Sabbath observance is formulated in the book of Exodus is distinct in distinctive way. Remember the Sabbath day to keep it holy, 20 verse 8 of Exodus. And inspired text goes on to give the reason for this recalling as does the work of God. For in 6 days the Lord made heaven and earth, so on and so forth. And then sa number 11, before decreeing that something be done, the commandment urges that something be remembered. It is a call to awaken the remembrance of grand fundamental work of God, which is creation, and remembrance which must impart an religious like the man. Dito sa 17, the connection between Sabbath rest and the theme of remembering God's wonders is found in the book of Deuteronomy 5:12-15. Ito naman mga kaibigan is the memorial of liberation. Kanina, memorial of creation. Dito sa second to the last conclusive part, this formulation complement the one we have already seen and taken together. The two reveal the meaning of the Lord's Day within the single theological vision which uses creation and salvation. Therefore, the main point of precept is not just a kind of interruption of work, but the celebration of marvels which God has wrought. So, ito yung Lord's Day na sinasabi dito mga kaibigan na hindi pala Sunday. Nakaugnat ito mga kaibigan sa Sabbath creation. Ngayon. And then, dagdag pa dito, yung biggest problem mga kaibigan doon sa Isaiah 66 kanina 22-23 kasi sinabi dyan may Sabbath pa rin, no? So sabi niya intended for the Jew lang, pero sinabi dito mga kaibigan is all flesh. So at sinabi niya pa ay anino nawawala kapag dumating yung liwanag. So, hindi na bumabalik. Pero, kung ito yung Sabat, no? Nawawala dahil ito ay anino, bakit dito sa bagong langit at bagong lupa, may Sabat pa rin. Tinanong ko siya kanina, hindi daw ito Sunday, no? So, mga kaibigan, ang This Domini mismo naglalagay sa kanila ng medyo alangan tayo dito, no? Inaamin nila ng Sabbath is a foundation, pero pinalitan nila yung araw. At tinatawag itong fulfillment. No? Napakagandang pakinggan ito mga kaibigan. So kung ang utos ng Diyos malinaw na ang 7th day Sabbath or 7th day is the Sabbath mula creation hanggang new earth, ang tanong, hindi na ito kung ano ang Lord's Day. Automatic ito ay Sabbath. No? Kung sino ang may authority na baguhin ang itinakda ng Diyos mga kaibigan. So sino ba may authority? So question of authority na ito mga kaibigan kasi wala naman tayong makikita dyan na nagsabi na yung Revelation 1 verse 10 is first day of the week. So sino yung may pinanggalingan ng authority na yan kung hindi yung Biblia mismo? Sabi dito ni it is gas-gas na itong talata or
quotation, mga kaibigan, you may read the Bible from Genesis to Revelation. You will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scripture enforced the religious observance of Saturday, a day which we Catholic never sanctify. The Faith of Our Fathers, page 89 by James Cardinal Gibbon and James Murphy Company. Ito pa, isa pa. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, 8336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So this is from the Convert of Catechism, page 50 by Peter German London, sanctioned by Vatican, January 2510. So ito siguro yung pinaka-question na lang. It is a question of authority, mga kaibigan. So tanong natin dito, assignment ulit kay Sir Noel. Itong CCC, ang Catechism, sabi dito, the magisterium is not above the Word of God. So paano mo ma-explain, mapaliwanag na itong Revelation 1 verse 10 naging first day of the week siya, samantala wala tayong basis biblically. So yan po yung pinaka-challenge dito. Basahin ko lang yung pinaka-quotation sa paragraph 86, no? Sa Catholic Catechism of the Catholic Church. Dito sabi sa 86, yet this magisterium is not superior to the Word of God, but it is servant. It teaches only what has been handed on to it at the divine command and with the help of the Holy Spirit. So, ano natin mga kaibigan, pansinin natin, sinabi ito sa tulong ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, kung tatanungin natin yung lathalain nila mga kaibigan, wala silang authority to change this, no? Itong, especially the Sabbath observance into Sunday. Because sabi dito, inamin na wala. It is a servant, no? It is a servant of the Word of God. Yung tanong na lang kay Sir Noel, ano ba itong Word of God? Ito lang ba yung kasulat o mayroon pang iba? So, yan lang po. Thank you. Dako tayo sa affirmative second cross. Brother Noel, your time starts now. Thank you so much, Ito ang una kong tanong, Brother Joey. Doon sa Dies Domini na book, gumamit ba sila ng exegetical guidance na tinatanong sa akin kanina? Yung historical background, apostolic teaching, gumamit ba sila, yes or no? Superficially, wala akong nakita. Kahit Sunday, Thursday of the week, from Revelation 1 verse 10, wala tayong makita dito. So hindi. Ito ay encyclical letter. This is authoritative sa pagkaalam. Okay. So, ang sagot mo, no, hindi sila gumawa ng exegetical guidance na tinatanong sa akin, historical background. Yung ba sagot mo, no? Categorical, yes. Yes. Oo. So, nung sinabi dyan na yung Sabbath day, yung Lord's Day originated from the Sabbath. Tama ba siya? Yes, tama. Kasi may binigay dito na mga verses which is bounded into creation at saka Exodus. So gumamit siya ng exegetical guidance, yes or no? Hindi, kasi pag sinabi natin exegetical guidance, hindi nalabas na Sunday, Sunday yun. Kasi Sabbath na nga eh. Bakit nagpalit siya ng Sunday? Saan niya kinuha yung exegetical guidance kung hindi ito on interpretation na galing dito sa inyong lathalain? Dito sa Colossians 2:16 at 17, sabi dito, yung Sabbaths are the shadows of things to come, the reality to belongs to Christ. Do you challenge this, yes or no?
Yes, yung Sabat sa Biblia, mga kaibigan, Sir Noel, hindi lang Sabbath day. Mayroong Sabat na intended for shadow na yung fulfillment doon kay Kristo. Kasi kung titingnan mo yung halos lahat ng original na yung translation dyan, dative, plural dative yan. Ibig sabihin, Sabbats. Yung sinasabi ng Panginoong Yesus na Sabbath that is intended for the creation. So hindi siya nakakonect. Next question ko. Ang tanong ko, bro, do you challenge that this shadow is in reality of Christ? Yun ang tanong ko. Do you challenge that this foreshadows the reality in Christ? Hindi, kasi yun yung yung fulfillment kay Kristo, pero hindi yan Sabbath sa Ten Commandments kasi plural. Yung Sabbath sa Ten Commandments, isa lang. Well, pag sinabi mong Sabbats, that includes weekly Sabbats, yes or no? Include weekly Sabbath, pero according to the context. May context dyan. May context dyan na may palatuntunan. So, doon sa Ten Commandments, walang palatuntunan doon. So, ibig sabihin, in the context of ceremonial aspect ng Israel. Siguro ang tanong ko sa iyo, meron ka bang sa New Testament proof na nag-congregate yung church on the day of Sabbath? Yun ang tanong ko sa iyo. Yes, marami. Luke 4:16, Acts 13, onwards, 42. O, tingnan mo sa 42. Congregation yan, si Paul. 13:42? Yes. If I'm not mistaken. Oo. Ang sabi dito sa 46, both Paul and Barnabas spoke out boldly and said, "It is necessary that the word of God be spoken to you first, but since you reject and condemn yourselves as unworthy of eternal life, we now turn to Gentiles." Do you accept na yung evangelization nila and exhortation ni Saint Paul at ni Barnabas was rejected in the church? Yes or no? Yes, of unbelief. But yung point dyan, hindi yung araw ang pinag-usapan, yung good news. So, ibang good news sa context. Iba yung normative na ginagawa ng mga apostle. Patuloy yan. Kaya wala tayong makikita dyan na binawi yung kabanalan ng Sabat. Kaya dun sa Isaiah 66:22-23, may Sabat pa rin. So, yun. Okay. So sabi mo, yung evangelization, ang evangelization is giving the good news of Jesus Christ, right? Do you accept in 46, sabi mo church ito do you accept that the church rejected it, yes or no? Next question ako kasi yung sa akin, yung topic doesn't necessitate the day. Kasi yung target mo yung message sa loob. So yung tinatingnan natin Sir Noel, yung normative. Kung iba yung nila, bakit hindi first day of the week yung sinabi dyan? Do you accept that this is not the church, but this is the synagogue of Jewish people? For confirmation na moderator, yung sinasabi mo. Hindi yan kung ika-confirm pa. Sige. Yung church na sinasabi mo, Sir Noel, is with the building or the people? People. When we say church, is the people. Okay. So, Okay, ready na? Proceed. So that is church, no? Kasi sa iglesia, hindi naman lahat accept yung message, no? Especially sa panahon nila, mga kaibigan. Hindi pa accepted ng mga Hudyo yung message sa Panginoong Hesus. Kaya nahirapan sila to adjust
Pero yung observation nila that day, Next hindi yun question. kasali dyan ng usapan natin. Mm-mm. Mm-mm. So, do you accept the fact na sa lahat na mga theologians natin, wala silang binanggit na Sabbath day, yung Lord's Day sa Revelation 1:10, kung hindi, first day of the week o Sunday ang sinasabi ng theologians. Do you accept that, yes or no? Yes, that is from 2nd century onward. Time. That is 7 minutes time. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage. So dako tayo sa ating final conclusion, pero bago yan, shoutout muna kay Adventist Motivation. Out of context ang tanong ni Canuel. Shoutout din kay Pastor Cesar Baladad, hindi ako INC ni Manalo. Ay, shoutout din mga kapatid. Francis Chan, Communion second na pagbabalik, sabi niya. At kay Bilarde Johnny, hashtag Noel Lord's Day at ang kaugnayan nito sa linggo bilang araw ng pagsamba sa bagong tipan. Shoutout din kay Ariel Guevara Jr., dito kay Reniel Marcelo, week yung affirmative, sabi niya. Shoutout din kay Jimwell Vlog, Palo na SDA. At shoutout din mga kapatid dito kay Rebelio Tasabas, kahit basahin natin, wala yung comment niya. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si brother Joey bilang negative na ang Revelation 1:10 is Sunday. So 5 minutes, your time starts now. So, thank you, Sir Noel. No? So, dito sa ating mga pinresent, hindi niya po natibag yan mga kaibigan sa mga sinulat nila. Accepted naman yan na yung Sabbath is the Lord's Day. Ito ay sa kanilang latalain mga kaibigan. So, dito, gusto ko lang pansinin yung yung sinasabi sa lahat ng kanyang pinresent, especially the scholar, hindi natin mapaniwalaan yung mga kaibigan kasi that is influenced by, especially kung titingnan natin yung Nicene Creed, 3rd century, ginawang batas na yung sibil ng yung Sunday rise. So malaking influence yung mga kaibigan sa mga scholar, even doon sa mga church fathers, no? Hindi niya binanggit yung Didache, yung Ignatius. So, especially sa St. Ignatius, yun ang pinaka-base nila ng pinakamalapit doon sa panahon ng apostol. Pero kung titingnan natin, walang relationship yung kanilang mga sulat doon sa Revelation 1 verse 10. So, hindi siya makaangat o hindi siya makasentro doon. Dahil yung kanilang sulat mismo, nagsasabi na yung pinaka-essence ng Lord's Day, ito yung root niya sa Sabbath. So paano natin maging Sunday yun mga kaibigan? At yung topic ni Sir Noel, kung mapansin niyo mga kaibigan, doon siya mismo sa pumasok sa Sabbath. No? Iniwan niya na yung Sunday or first day of the week na theme niya. Ibig sabihin, siguro, for me, this is for me lang mga kaibigan, hindi niya na kayang itindig yun. Doon na siya nagtanong sa akin with regards to Sabbath. So that is shifting of topic. Kung titingnan natin, wala sa topic dyan. Napatunayan ko na ang Lord's Day sa Revelation 1 verse 10 is Sabbath. Yung pinaka-topic dyan, first day of the week or Sunday. Sinupply ko lang yan mga kaibigan dahil hindi pwedeng maging vacuum yun kapag tinutulan ko na hindi yan Sunday. Ano yung ilagay dyan? Of course, wala nang iba na araw ng Panginoon na sinabi niya, especially in Mark chapter 2:27, na the Son of Man is the Lord of the Sabbath. So kung Lord siya ng Sabbath, anong araw yung niya mga kaibigan, ang pinaka-special sa kanya? Wala nang iba mga kaibigan, kundi Sabbath. So hindi ni Sir Noel siguro for this time na tayo yung Revelation 1 verse 10 is first day of the week, Sunday.
Bagkos doon na siya nag-focus sa Sabat. Na dito mismo sa kanyang latalain, inamin na pinaka-foundation ng Lord's Day is the Sabbath, mga kaibigan. The creation, liberation, redemption. So, yan lang ang pinakamagandang sa usapan ngayong gabi, mga kaibigan. Marami tayong matutunan. Sana maglago tayo sa ating pag-research. Sana hantong ito sa ating pag-glorify sa ating Panginoon at maging maibigin sa ating kapwa. Yan lang po, mga kaibigan. Salamat sa inyong pakikinig. Dako din naman tayo sa affirmative sa kanyang pinatutunayan sa Revelation 1:10 is Sunday. Brother Noel ng Catholic, your time starts now. Thank you very much po. No? Ito po ulit si Noel ng Catholic Church. At pinatutunayan po natin na ang Lord's Day na nakasulat sa Revelation 1:10 is the first day of the week or Sunday kung tawagin natin. No? Kaya tawag nga dyan, Dies Dominica, ibig sabihin the day of the Lord, or sa Greek ngayon is Kyriaki. You know, sa modern Greek, of course, the Sunday is called Kyriaki, which means the day that belongs to God or to Jesus Christ specifically, no? So, overwhelming yung evidence natin, pero sinabi lang niya na okay, influence lang to after nung inano lang niya, kumbaga dinownplay lang niya yung mga evidence natin. Sinabi niya okay, 2nd century lang to. Sa 1st century nga tayo pumupunta eh. At bakit na challenge din yung Sep? Sinabi niya nagsi-shifting ako ng burden ng topic. No. Kaya ko pumupunta rin sa na-challenge ko yung Sabat niya na hindi niya maitayo-tayo. Sabi niya, yung nagko-congregate daw yung church during Sabbath day. Sa Acts 13, pinuntahan natin sa synagogue pala yun. So, kaya siya nire-reject kasi hindi siya Christian church. Kaya sabi niya next question siya magpapass siya doon eh. Bakit ka mo nire-reject? Kasi ini-evangelize nila ito mga Jewish people during the time sa kanilang congregation. It's not the church's congregation. It is the Jewish congregation that is in synagogue. Kaya tinanong natin, yung church ba ni-reject ang mabuting balita? Walang gano. Kaya ka church dahil tinanggap mo muna yung mabuting balita. Kaya ka naging part of the church, of the body. Kanina, hindi ko naintindihan kasi yung tanong niya eh. Ang tinanong niya, yung binigay ba yung Sabat, may kasalanan na. Yung pala, ang sinasabi niya, yung Genesis 2:2, na yung Lord's rest. Hindi yun binigay. Kaya mali yung tanong sa akin, ang sa isip ko, yung Decalogue. Pero ang tinatanong pala niya sa akin, yung God's rest. Hindi naman binigay yung God's rest during that time sa Genesis 2:2. So, mali yung tinatanong ako sa maling premise or so vice versa. Sabi dito sa mga kapatid, sa First Apology ni Justin Martyr, ang ating magaling na apologist on the 2nd century. And on the day called Sunday, all who live in cities or in the country gather together to one place, and memoirs of the apostles or the writings of the prophets are read, binabasa, as long as the time permits. But Sunday is the day on which we hold our common assembly, which we all hold our common assembly because it is the first day on which God, having wrought a change in darkness and matter, ito yung old creation, made the world, and Jesus Christ, our Savior, on the same day, first day, Genesis 1:1, Jesus Christ, same day rose from the dead. Ang linaw-linaw niyan. Alam natin na nauna si St. Ignatius from, so nanggaling siya kay St. John the Apostle, St. Ignatius, then St. Polycarp, and si Irenaeus, and then later on si Justin Martyr.
Dito sa sulat sa Didache, sabi niya hindi ka raw sulat ilan 1 minute. Okay. On the Lord's day, come together, break bread and hold Eucharist. So lumalabas dito yung Didache is basically nauna pa kay Saint Ignatius, kasi ang Didache is dated during the time of the apostles, 50 to 70 AD. So kaya ang hirap pabagsakin ito. Pupunta na tayo sa Greek. Okay, ano ba Greek na sinabi diyan? No. Wag na tayo doon sa reinterpretation. Dito na tayo, sabi ni Saint Ignatius dito, no longer living for Sabbath but for the Lord's Day. There is the contrast. So diyan natin tatapusin ang ating conclusion na hindi na bagsak ng ating si Brother Joey from SDA. Overwhelming to. Salamat. Okay, so diyan nagtatapos ang debate natin between Roman Catholic and Seventh-day Adventist. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito. So unahin natin si Bro Noel. Okay, ito po ulit si Noel Perfecto at nagpapasalamat sa unang-una sa ating Panginoon at pangalawa dito sa Russia TV, kay Brother Russia na ating moderator at sa ating naging katunggali, ating kaibigan na si Brother Joey Bares sa aming topic na Lord's Day at sa lahat ng nakinig. Maraming salamat sa pakikinig nyo at sana lahat tayo ay may natutunan. God bless. Brother Joey, salamat din. Okay, magandang gabi po sa lahat ulit. Thank you, Sir Noel. Thank you, Russia TV. Thank you sa mga kapatid, mga kaibigan na nanood. Sana may natutunan tayo at sana makapagdadala ito sa atin para mapurihin yung Panginoon. So, thank you. Ulit, Sir Noel. Sana mayroon pang future na mapag-usapan sa awa ng Panginoon. So mga kapatid, maraming salamat din sa lahat ng nag-comment dyan. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. At you can follow me mga kapatid. Kasama dito yung ating mga debatista. Siyempre kung gusto yung magsuri sa Roman Catholic, nandyan si Brother Noel. At kung sa Seventh-day Adventist naman, nandyan si Brother Joey mga kapatid. So, you can follow me also sa aking personal Facebook, Russia Pista, dahil dito ako laging nagla-live. At dyan sa mga naghahamon, sisikapin ng dalawang ito na i-review yung inyong mga comment. Baka po pwede kayong mag-debate din dito sa platform mga kapatid. So, maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Side, a united stand, fighting for truth
forevermore.